mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. This is your guide to a successful family business. Alamin kung paano ang negosyong bunga ng pagmamahal ay maging negosyong tutupad sa pangarap ng isang pamilyang nagsisikap makaahon sa hirap. Family business. Magbubukas na! Okay, magandang hapon po sa inyong mga kakampi. Nandito na po tayo sa family business, no? Ayan, bago ang ating team song ngayon dahil mamaya-maya pang ating kapartner na si Sir Bart Abaya, no? So, ang team song ko ngayon ay Shake It Off. Yan. Thank you, Direk, sa Shake It Off na kanta na yan. Para syempre, linggo ngayon, kailangan magalaw-galaw, di ba? At syempre, hindi tayo aantokin yung linggo na to, no? So, yan ang team song natin, ang Shake It Off. Ayan, magandang hapon ulit sa inyo mga kampi. Nandito na naman po tayo sa family business. Ako po ang inyong host muna ngayon. At mamaya nandito ng ating partner, no? Mamayang gwapong-gwapong partner na si Sir Bart Abaya. Ako pala si Miss Donna, ang iyong Barter Queen Events. Ayan. So, ayun. Actually, kakagaling ko lang ng event nung Friday. So, ayan. So, kahapon naman pahinga ako. So, ngayon, radio natin. So, okay naman yan. So, ngayon patingin ko lang yung ating mga events, no? Nung nakaraang Friday, ito ang ating kodiko, no? Circulation Management Association of the Philippines, CMAP Strategic Planning Gap Analysis, The Future of Print last May 22, 9 a.m. to 5 p.m. dyan sa second floor Events Pavilion 500 Centrum Mall, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ayan. So, nandito po kami no sa CMAP, dyan sa 500 Shaw Centrum Mall. Sinusuportahan natin yung CMAP. Ang CMAP is a group ng mga newspaper sila at print and magazine. Yan. So, nandun po ang family business, syempre, to support the CMAP, seminar or team building. At syempre nandito rin ang pasalamatan natin ng mga sponsor, ang 500 So Centrum Mall, ang syempre ang family business DCME 1530, ang Cafelo, ang Ka-Entrep Manila, Right on Track, Swiss Den, at syempre ang SSS nandoon. So yan, marami ako na-meet dyan sa event na yan, ng mga bagong newspaper partner natin, tabloid, print, and syempre magazine nandiyan. So, lahat ng event ng family business at syempre ng DCME, yan, maipiprint na rin sila sa mga newspaper na ating partner yan. So, thank you pala kay Miss Ness. Ayan, nandito siya. Si Miss Ness, ang secretary, no, ng CMAP. At syempre, babatiin ko yung president nila, no, si Sir. Ayan, salamat sa CMAP, no, sa pagtanggap sa amin. Syempre kami ay isang radio, sila naman print, so being media partner nila sa radio. Ayan, salamat. Tsaka hanggang sa susunod nating event. O ayan, iangat ko ulit ang ating music, ang Shake It Off para ayan, magising ulit ang ating mga kampi. Okay, so yan, no. Para ma-shake it off kayo, eto bukas may Summer Reach Out 2015 kaming event, no, ang family business. Dito sa may Robinson, Otis, Manila sa May 25 to 31.
Dito yan, no, sa Otis, sa may Pandakan niya papunta sa may Manila. Magkita-kita tayo dyan bukas hanggang Sunday. Miriin nyo, 10 o'clock ng umaga, nandyan na kami hanggang, I think hanggang 5 o'clock ito ng hapon. Yan, 10 a.m. to 5 p.m. Magkita-kita tayo dyan. Summer Reach Out 2015. Ayun, Summer Reach Out 2015 workshop. Ito, 10 a.m. bukas hanggang 5 p.m. Mag-i-start sila ng May 25 hanggang 31 sa Otis, Robinson Otis, Manila. Ayan. Nandiyan ang Family Business Booth. Bisitahin niyo po kami. Ang 1530 booth, yan. Ang Kain Trip Manila, syempre nandito rin. Kasama ng mga media partner nating iba. Syempre, ang Philippines event, yan. Nandyan din, no? Tapos, ang mangyayari bukas, meron silang free week-long workshop about personality development, acting, photo processing, arts and crafts, and animation, film, TV. Ayan. Mamimili kayo dyan sa 5 kung saan nyo gusto pumunta. Libre lang yon at pumunta kayo doon ng 10 o'clock. Magpa-register po kayo. Ayan. So, yun ang ating mga event, no? Nung Friday. At syempre, bukas hanggang Linggo. Ayan, magkita-kita tayo sa Robinson Otis, mga kampi. Kung meron po kayong mga tanong yan, pwede nyo po kaming i-text dito sa aming radio, no? Pwede nyo po ako i-text sa 0906-242-9596. Kung may mga tanong kayo, gusto nyo bumate, libre bate, ngayong araw lang na ito, yan, mag-text na kayo sa 0906-242-9596. At babatiin ko po yung gusto nyo ibatiin ngayong linggo dahil ngayon po ay linggo, so syempre pahinga, so kung anong gusto nyo pong i-announce or kung may tanong po kayo about sa business nyo, pwede po namin i-accommodate, or kung meron po kayong gustong i-suggest din sa amin ng mga topic, pwede rin po, so mag-text lang po kayo. Ayan, so yan, sige, sayaw-sayaw muna tayo, shake it off. So, kung gusto niyo naman mga kakampi ng mga business opportunity, no? At sa maliit na kapital, meron kami, no? Ang Cafelo Sky Corporation, yan. Nagpa-promote po kami ng machine, Bendo machine, na pwede niyo po ilagay sa bahay niyo or kung saan pong mataong lugar, sa school, sa tindahan, sa opisina. Yan. Ang package po namin ay murang-mura lang, 15,000. Kasama na po ang starter kit. Makakapagsimula na kayo ng business. At pwede niyo po ito ilagay sa bahay niyo. So, all over the Philippines po, we cater. So, pwede po kami mag-deliver. So, kung interested po kayo sa business opportunity, i-text niyo po ako sa 0906-242-9596 or email barterexchangeph@gmail.com. At pwede nyo rin po ang aming Facebook, ang TD Shoppers. Yan. So, yan, mga kampi, kung wala po kayong mga business opportunity, yan, pwede po ang aming Cafelo Sky Corporation or ang Coffee Bendo Machine. Yan. Available po ito nationwide. So, pwede po kami mag-deliver. Pwede nyo po ito ilagay sa mga bahay nyo lang, okay na. Basta matao yung lugar nyo, mababalik po yung ROI nyo agad. So, sa 15,000, 3 dispenser na po yon. At syempre, kung gusto niyo rin po magpaganda, meron din po kami dito. Wala lang akong dalang sample, pero available po itong 3 whitening namin, no, from Korea din, ang Beautiful Mind products. Naghahanap po sila ng distributor, mga Korean product po ito, Korean makeup, Korean beauty cream. So, sa 399 po isa, ang Power Whitening Gel, Natural Shining Cream, 399. Ang BB Cream, 399 din. So, kung gusto nyo po maging distributor, nationwide po, open po kami. I-text nyo lang po ako sa 0906-242-9596 or email barterexchangeph@gmail.com. Ang Facebook po natin ay TD Shoppers. Ayan. So, sa mga events natin, mga kampi, yung mga gusto makita yung mga poster na event, nasa Bex Barter King, BEX Barter King, nandun po ang ating mga events na poster para kung gusto po makita yung para bukas, nandun po yan, nakapost sa Bex Barter King, yung sa Summer Reach Out 2015 workshop. Ayan, nandun po yan sa Bex Barter King yung aming poster. Ayan, magkita-kita tayo dyan, kakampi, mag-meet and greet tayo in person.
So, nandito na yung ating partner, no? Si Sir Bart. Okay. So, mamaya nandito si Sir Bart. Siyempre, kasama niya ang... Mamaya meron tayong segment na abangan dito, ang Chef on Radio by Miss Maridel Pacleb. At siyempre, mamaya meron tayong bagong segment na about sa Radyo Ganda. Ito ay about beauty, katulad ko beauty. Siyempre, inuna ni sarili, no? About beauty, tips bibigyan namin kayo, no? So, about being healthy, no? Kasi kailangan ngayon maging healthy na tayo mga kampi. Dahil, syempre, nga lalo na ngayon summer, baka ma-heat stroke tayo. So, mamaya magbibigay kami ng tips kung paano maging maganda ang ating dating at syempre ang ating health ngayong summer. Ayan, summer pa nga naman ngayon. Okay. Ano to, may muurong na aking lamesa. Okay. Andito nang babati sa atin ang ating kapartner na si Sir Bart. Sir Bart, ayan, bumati po kayo. Pwede ba mag-guess? Hello. Ayan, so... Ayan, Sir Bart, bati po kayo, no? Sa aking bagong show. Solo show ko to ewan ko ba? Sige. Lako naman. Hindi, inayos-ayos ko pa yung sa may likod kasi... Oo, syempre. Okay lang yan, okay lang yan. Alam mo naman tayo, may bago tayong pilot episode segment ngayon. Oo. Nag-prepare ka ba? Nagpagwapo ka ba ngayon? Kasi syempre, about Radyo Ganda yun. Oo. Gwapo at magaganda ang topic. Alam mo ba, ang Pinoy, Oh. di ba meron tayong Chef on Radio? Oh. Mahilig kumain ng Pinoy. Tama, oo. Kaya dito, bibigay tayo ng mga tips about yung mga lulutuin ni home chef na Chef Maridel Pacleb. Oo, nandito na nga siya, nakita ko. Mamaya kukuha na naman ako ng plato. At ang ipipresent niya... Anong pe-present niya ngayon? Siyempre, yung paborito ng mga Pinoy. Ano yan? Ano ba paborito ng Pinoy lutuin? Lechon? Hindi. Hindi ba? Ano nga? Nahirapan. Kare-kare? Hindi, pang ano yun pang celebration. Ano? Normal sa bahay. Kare-kare? Masyado naman masarap ang gusto. Gusto ko social bakit? Ano ba? Ano ba? Sige, anong suggestion? Ano ba? Kahit sa Amerika, sa ibang bansa, ang talagang Pinoy na produkto Ay, na pagkain o ulam ay adobo. Yung ba? Adobo naman pala. Oo. Ano yan? Pork ba yan? Chicken? Or... Mamaya, i-discuss ni Chef yan. Sige. May free taste ba yan mamaya? Meron. Sige. Ako na taga free taste habang kayong dalawa ni Chef mamaya nandito. Ni Chef Maridel. Bukod sa pagkain, ano pa? hilig ng Pinoy, miski lalaki kahit hindi lang babae. Magpaganda? Yes. Conscious. Oo. Di ba pag ang Pinoy, compare sa mga ibang lahi, pag kagising natin, talagang toothbrush to go, di ba? Hilamos to go, ligo to go. Tapos pulbos, di ba? Ikaw, napulbos ka ba? Ano bang mga lalaki kasi di ko alam kung nagpupulbos Ano bang peg nyo? Okay, sige. Nagpupulbos kami, baby powder. Ayaw ko na ibanggit. Sa mukha ba yan o sa katawan? Sa buong katawan. Masanay kaya ang putis ko, baby. Ay, ngayon. Parang di naman. Sige na, pagbigyan. Okay. Sige. Ayan yung ating si Radyo Ganda. Okay, mamaya. Okay, sige. Gusto yun ni Direk Rapi, pati syempre, mas maano natin yung ating, ma-improve natin, kung anong pwede natin gawin, lalo na ngayon, tag-init. Gusto na, ano bang beauty regimen ang pwede? Ako init na diba? Yan, 5:30 yun. Okay. Papasok natin si Chef on Radio. Okay, sige. Kanyang winning dish yung adobo niya. Okay. Alam ko bakit nanalo yun kung tutusin, normal na adobo. Syempre mamaya merong ang kailangan ba try? Ano bang kakaiba doon? Kailangan tawag doon, pre-tasting. Baka yun may kambing. Pwede. Pwede, no? Oo. Adobong pusit, meron din. Oo nga Adobong chicken, meron din. Adobong baboy. Oo. Adobong baka, naka-yung ka na? Hindi ko sure. Tapsinog ba yan? Tama yun. Tapa ba? Okay, sige. Tapos, 5:45. Ano naman yan? Siyempre,
nandiyan na si Radyo Ganda. Okay. Hindi kaya pura girl show ngayon. Kaya kita mo yung bago ng team song natin, Shake It Off. Iniba ko ng mundo rito. Nakikinig ako kanina. Anong... Sabi ko, nasaan yung How to be a Billionaire? Hindi, kasi ngayon babae eh. Kasi about cooking, about beauty, shake it off ang peg, diba? Parang alog-alog. Kasi kailangan malog-alog ka ngayong linggo ngayon. Sa ating show na Family okay. Marami ang nakikinig ng mga kababaihan. Oo, tama. Diba? Nasa may mga kalalakihan, wala. Kalalakihan, siyempre. Nagtago muna. Okay, sige. Alam mo, sa bahay, ang ilaw ng tahanan ay kababaihan. Okay, ilaw. O, sige. Meralco ba ito? Okay, sige. At siyempre, babatiin ko nga pala kahapon. Sige. Sa Character and Leadership Formation Seminar. Ang hirap naman. Memorize mo yan. Sige, saan yan? Kaya ako na-memorize yun. Matagal na ako hindi umatin ng seminar mo. Pero memorize mo yung title lang ha. Ba, ano na? Sige. CLF yun. CLF, Kaya ako okay. na-memorize yun. Panay ang puwersa sa akin. Isa na nga ako mag-seminar. Ng ating micro and small entrepreneur. Yung ka-entrep ba yan? Okay. Ako naman nasa Manila. So, mating ka doon. Di nandun sila ma'am. Ma'am Dora. Hello, Ma'am Dora. Ayan. Alma. At ang ating magaling na teacher. Sinong teacher doon? Ating facilitator, si Ma'am Levy. Ay, oo. Hello po. Pag minsan invite natin sila ma'am dito, di ba? Marami nakikinig mga ka-entrep. Ay, oo. Hello mga ka-entrep. Ayan. Sige. Anytime, pwede silang mag-drop by dito, sir, di ba? Pwede. At pwede silang tumawag. Pwede silang manood sa ating live streaming. Ito, memorize ko yung live streaming www.radyo.com.ph. Wala, di ba? Meron, di ba? Radyo Uno. Meron pa rin uno. Binura ko dati binalik. Okay, sige. www.radiouno.com.ph para makita nyo ang aming kagandahan at kagapuhan ngayong araw na ito. Mag-log in na kayo. Parang awa nyo na. Okay. Siyempre, sige. dahil pilot episode natin ng Radyo Ganda, okay. Meron tayong banda. Meron ulit? Okay. Na Kali. Ay, baka ano ba yung rockstar yata yung banda mo. Mag-request na kung gusto nyo pero original kasi to. Okay. Composition. Ano bang peg nila? Anong peg? Mamaya na lang, surprise. Surprise yan. Okay. Sige, pagkitin mo na anong number natin. Kasi in case gusto nilang makihalo sa ating usapan. Okay. Pwede kayong mag-text ngayon na Ngayon na. Pinilit no? Mga kakampi. Live tayo. Ngayon na. Mag-text po kayo sa 0998-975-1368. Ulitin mo, Donna. Okay, ulit-ulitin lang natin para matandaan nyo. Huwag nyo kakalimutan sa 0998-975-1368 po. Mag-text na kayo, maawa na kayo, mag-text na kayo. Ganun ang peg. Joke lang. At alam mo kahapon, meron kaming business on air ni Coach Dave. Oo nga, hindi na ako nakapunta Ako ay nanalo sa somewhere in Bicol. Wow, anong panalo? May pasalod, may question of the night. Oo. Alam naman yun, intellectual. Diba, intellectual na tao. Yun, landline. Okay, landline. Mag-phone pa. Okay, landline. 861-6947. Ulitin natin, landline po namin, 861-6947. At ang live streaming namin ulit po, mga kakampi, www.radiouno.com.ph. Excited na ako. Oo nga. Naamoy ko yung adobo. Oo. Mamaya, nagtatrabaho na ako ngayon para mamaya kakain ako. Kayong dalawa naman ulit ni Chef Maga. Tapos, siyempre, sabi ko nga, di ba? Ikaw doon na, Pag nakita ni Radyo Ganda, yung malakas ka sumubo, nasabihin nun, "Uy, Donna, hindi yan healthy." Meron naman akong iniinom. Meron ka ng mga food supplement. Kaya lang parang naubos na. Wala na akong supply. Ayan, sige. Nakita mo naman ating Radyo Ganda. Pero nga kaming short hair Oo nga, tama. Nagdududa na ako ba't short hair Mainit. Ito naman, mainit lang. Pwede. Hindi naman mo. Mainit nga Anong gusto mo? Long hair. Siyempre, kailangan kung anong napapanahon ngayon. Tapos itong June, magpapahaba ka ulit ang hair hanggang Pasko. Ganun ang peg. Ikaw naman. Healthy ba pag yung comfortable ka sa buhok mo? Oo, kasi... Healthy feeling, di ba? Oo, kasi pag nainitan ka, nairita ka Masungit ka, di ba? Kaya, imbis na magbigay ng tip bigla si Radyo Ganda, i-interviewin natin.
pati lang life. Bakit? Titingnan natin kahit pa may asawa ka na ba, pwede ka pa rin magpaganda o may anak ka, maganda ka pa rin. Kasi minsan pag nag-asawa na, hindi na nag-aayos Ganun. Diba? Oo nga, tama kasi siyempre sa dami ng inasikaso, minsan ng mga nanay natin. Pero siyempre ngayon, I think nagiging aware na rin ang ating mga kababaihan. So yan, mamaya, tamang-tama meron tayong portion na Radyo Ganda. Alam mo itong portion na to, ni-request talaga sa akin, bukod yung chef on radio. Yes. Dahil ang dami natin kaibigang chef, di ba? Oo naman. Tapos, syempre, ang dami natin barkada, mga spa, mga beauty, Oo nga. mga food supplement, mga papaya. So, sabi niya, Bart, maglagay ka ng segment ng paano gumanda on radio kasi maraming nakikinig sa radyo, lalo nagdadrive, di ba? Aside from music, maganda naman yun, relaxing. Pero iniisip din nila na sana, paano ba gumanda? Di ba kasi lahat ng tao iniisip, pag gumarap ka sa isang tao, ano ka, medyo maayos, di ba? Siyempre, dapat naman maayos lang. Sumunod, Ayan, naman, nice. very stressful ang buhay ngayon. Di ba? Oo, siyempre. Oo, baka yung paano yung maging healthy rin, di ba? Kasi interrelated yan alam mo ba yun? Okay. Pag stress ka, kahit maglagay ka ng makeup, pangit ka pa rin. Ganun. parang pinapatamaan pa ako. Make-up na nga ako para dahil tayo stress naman ako ngayong araw na ito. Pero relax ako kahapon Alam ba, maitim mo mata mo. buti naligyan ako ng green. Dahil puyat ka, o baka may green ngayon. Okay, baka sige. pwedeng maayos yun, Oo, di ba? tama. Itong ating, alam mo ba, makeup artist to? Oo nga. Hindi pa ako nakapag-makeup sa kanya. Siguro next episode. Kailangan maaga siya para mag-makeup ko. Ano ba to? Dati, ang pinipintahan nito, canvas ano ngayon? Fine arts kasi ito Oo. Ngayon iba na. Iba na. Kaya ang Ikaw mamaya pipintahan niya. Pinipintahan niya dati. Ah. Yung may oil paint, mga canvas, di ba? Parang katsa ata yun natitigasan ata siya. Ang ginawa niya, mukha na lang ng tao. Diba? Yung mukha kasi ng tao. Baka ikaw, gusto mo mamaya magpaano kasi parang oily ang peg mo. Kaya walang problema kahit matigas ang mukha mo, sanay na siya. Kasi canvas nga di ba? Sige, excited na ako pero basta yung pagkain, hindi ko makalimutan. Excited ako mamaya sa segment na adobo. Si bigatindeals.com. Ay, hello sir. Ayan. Sir, wala ba kayong giveaway? Madalo ulit ako doon. Okay. Yung CEO founder ng Bigatin Deals, si Mr. Minsan invite din natin si Sir dito, no? Sir, punta po kayo dito. Dalawin niya kami ni Sir Bart pag Sunday naman. Marami mga mga items. Oo nga Kaya didikit ako kay Sir, maraming item. At saka siyempre, dalawa na ang co-host ko doon. Sino? Para yung Joy. Kaya enjoy kami doon. Oo. Joy O. Si Ortiz. J.A. Wala ngayon si Joy. Joy O. Oo. Si Joy O naman nasa Legazpi. Si J.A. naman, nandiyan na sa tabi-tabi. Daming nun dahil racket. Alam mo na, hindi tayo sinama sa racket. Okay. Hindi kasi ganito nangyari, no? Kwento kita. Alam mo naman, kailangan sa radio ka magkwento. Okay, sige. Okay, nagsusupply talaga ng mga model yun. So, nagkaroon ng emergency. Yung mga model niya, nag-disappear. syempre, may mga rin. Siya na lang, nagpresenta. Model din naman. Model. So, siya lang umatid ng aming... Pwede naman. Pwede naman kasi maganda naman. Na-maintain naman niya ang kanyang kagandahan. Yes. Si Dave Aguila, baka si Coach Dave Aguila nanonood dyan. Nanonood mo doon? Baka naman puyat. Pinuyat mo sa show nyo. Ay, hello Dave. Ayan. Kita-kita kits ulit. Si Himlay din. Hello Himlay. Ayan. Kasama Ano ko yung si Himlay inaano ko siya lagi mag-fun kaming dalawa. Siyang representative natin. Ano naman yung si Himlay. Ayan. Sige. Ikaw dalang kanin. Wala nga Meron akong kape. Matandami mo namang events. Ha? Kung nagdadrive ako, sabi mo, ang dami events. Hindi. Actually, hindi siya marami kasi isang event, pero may 7 araw. Kailangan ko nakapag-event na 7 araw. Hindi ko alam kung paano yun Ito, 7 days. Ito. Ayan, ito, kasama ang kain trip. Oo, nandyan ang booth. So, yeah. kasi yung kain trip, pwede, kung gusto nyong sumali or may tanong kayo, pwede nyo na silang baka usap dyan ang kain trip. Yes. At saka meron din magiging event ang kain trip. Yung Association of Micro. Kailan naman yan? Ito, magkakandak sila in cooperation with the
government agency, okay, yung BPAD seminar certification yun. Sumunod, meron din silang e-commerce, okay? Susunod, meron din silang mga, yung packaging. Okay yun unique yun Yung kasi alam mo, ang mga micro-entrepreneur, dito nag-i-start sa kain. Hindi kaya pwede natin gawin dito, maging partner natin yung Robinson, no? Pwede rin. Oo, ayan. Actually, mo lang ka-partner natin. Oo. Doon sa banda sa may Hilpuya, corner Tapang. Ito rin, pwede rin kasi bukas nandun na tayo. So, Yes. baka kasi yung Robinson Mall Otis, for example, isa sa mall, parang private mall Oo. So, pwede tayo dyan. Pwede naman natin yan. Kasi actually, kung sino naman pwedeng tumulong sa Ayan, kung sino, yan. Pwede tayo manawagan. Isa pa lang tumutulong ngayon sa Kain Trip na gusto kong mangyari, mabigyan ng microfinance ang mga Kain Trip. Kasi nga, mga Kain Trip ngayon, Siyempre, kailangan nila ng... pondo, Okay. to Saan start. nga kukuha? Meron ba tayo noon? Actually, hindi naman kailangan mangutang directly sa merchant. Okay, saan So, pwede? maraming collateral pa yun. Okay. So, kinunect natin ngayon sa mga kooperatiba na multipurpose. Kasi sa co-op, pag nag-deposit ka, okay, yung savings mo, pwede i-times 2. Yun ang collateral mo. Kasi ang cooperative owned by the members. Pagkatapos doon, yung interest na yun, hindi ka naman manghinayan kasi isa-subdivide yun sa mga member. Okay? Ayun ang tinatawag na patronage fund. Gano'n ang nangyayari doon. Okay. Tapos, siyempre, sa promotion naman, tayo, bilang nasa media na, nasa radio, nasa TV, at saka yung mga print na mga friendship mo bibigyan po ng matinding promotion. Yung mga negosyante. Kailangan nila ng write-up, di ba? I-vlog lang nila yon or i-post, tapos pag-exhibit sila. Okay na, makakakuha ka na ng mga client doon. Yun ang need ng mga negosyante. Benta. Yes. Yan ang importante sa mga negosyante. Pag wala kang benta, kahit masarap ang produkto mo o magandang produkto mo. Sinimulan na nga natin, di ba, yung Ka-Entrep, yun nga sa CMAP. I think nandun si Tita Aida. Nandun si Tita Aida. Sexy Tita Aida doon. Aida, isa sa mga... Meron siyang Jarya, I think, yung Delta News. Pero sa Kain Trip, kasi Kain Trip yun, diba? Siya ay isa sa mga board of directors, board of trustees ng Kain Trip. Nung nandun nga sa CMAP tayo, dun sa event natin nung last Friday, tuwang-tuwa yung mga dyaryo doon. Kasi nakakita sila na merong SME na parang gusto rin nila mag-join. Natanong na nga kung paano nag-join. At syempre, nandun pala si Kadoy, si Doy Dabilong pa. So, actually, siya nag-explain doon sa mga... paano mag-join ng Kain Trip kung may na-chismis ka? I think magsa-seminar. Mag-fill up ng form, magsa-seminar ka. Tapos may juice lang na you have to pay for a year para syempre for annual yun. Tapos syempre pilapan mo yung form nila na kung ano yung database mo, yung info, personal info. Sunduin mo na ako 5:30 na. Okay. So, abangan nyo na si Chef on Radio. Doon na, sunduin mo na si Chef. Okay, sa sige. niya. Basta ako, alis na ako, dala ko'y kukuha na ako ng plato. Early dinner na ako. At ako'y gutom na gutom na. Okay. Mga kakampi, nandito na po si Chef Maridel Paclev, ang ating Chef on Radio. Ayan, yan. Naku, nangangamoy adobo na dito. Good afternoon, Chef. Good afternoon, Sir Part. Hello. So, I'm back. Mga magandang hapon po sa lahat po ng mga nakikinig ng Family Business. Dito lang po sa DCME. Ito po ang inyong Chef on Radio host, ang Chef Elengkera ng Bayan, si Maridel Paclev po. Naku, ano ba to, Chef, na inaabang-abang natin last week? Di ba sinabi mo, meron kang winning dish na i-discuss. Alam mo, nung last sa excitement natin, nakalimutan natin i-discuss yung cake. Oo nga eh. Pero hindi bale, po pwede namang makita nung mga
ating mga listeners, tapos dun sa mga interested na malaman ng mga recipe, just go to my Facebook page, the Chef on Radio. Pakihanap na lang po, pakisearch at makikita niyo po doon yung mga recipes nung nakaraang linggo. Yung ating moist chocolate cake with birang frosting. Yan. Basta pag na-miss nyo po yung segment na to, kasi live po tayo, kung hindi nyo po napanood sa live streaming ng radio1.com.ph, pwede nyo po sundan sa fan page ni Chef on Radio. Search sila sa Facebook, di ba? Basta Chef on Radio, makikita nyo. Actually, nagulat nga ako. Nakaka-reach na ng almost 1,000. Ang bilis, ha? Oo nga. At ang dami nang nag-share, in fairness. Kasi, Chef, alam mo ang Pinoy, lalo na yung mga kababian, mga lalaki din, talagang mahilig kumain tsaka magluto. Ako nga, nagluluto sa bahay. Oo nga, nakakatakot kang ikaw. Pag ikaw unang tumikim dyan, sigurado ko, parang talo mo pa yung mga master chef dyan. Yes, marami tayong barkadang chef Tsaka tagda ako, mahilig akong kumain. Marami akong pinupunta ng mga restaurant, tinitikman ko lang. Ganun lang. Pero eto, chef, sabi ko nga, yung mga listener natin at saka mga viewer, pag hindi nyo po naabutan to, sundan nyo po siya sa Facebook ni Chef on Radio. Yun po yung fan page niya. Makikita nyo po yung procedure, ingredients, nung menu niya. Every week po, pinupost niya po yung sa fan page niya. So para pong merong cookbook kayo na very simple ang procedure. O sige, Chef, balik na tayo sa menu mo. Sabi mo, winning dish mo to. Saan ba ka ba nanalo? Alam mo, adobo? Para bang hindi ako makapaniwala na nanalo pa yan Kasi sa dami ng adobo na normal na, di ba? Kasi iba-iba naman kasi talagang technique ng bawat nagluluto at saka may mga kanya-kanyang sekreto yan. Ibig sabihin na dito sa Chef on Radio, bubulgar mo yung mga sekreto mo? Kasi naman, syempre naman, kailangan i-share yan sa lahat. Hindi yan dapat pinagdadamot, sabi nga nila. Ang kaunting kaalaman malaking bagay sa mga gustong matuto. Pero Chef, alam mo, sabi nga nila, di ba, ang isang menu, let's say adobo, alam mo namang toyo, tama Chef, ito nagluluto. Toyo, suka, paminta, laurel, bawang. Di ba? Bawang, di ba? Maraming bawang, di ba? Tapos, merong lalagyan po rin ng sibuyas yan. Iba may sibuyas. Paminta. May baboy o manok o whatever, di ba? Tapos may kunin. Pero halos pare-pareho ang ingredients. Bakit ganun, Chef? Iba-iba ang lasa. Di ba? Nangyayari, depende sa nagluluto. Bakit ganun, Chef? Kasi most of the time, ang pinagkakaiba is may naidadagdag na isa. Oo, gano'n? Isang ingredients most of the time. Sige. Tapos minsan, depende kung ano ang inuuna nilang nilalagay. At kung ano baka inuuna nila may patatas, gano'n. Alam ba, may patatas, inuuna nila yung patatas. Hindi pa naluluto yung bawang. Meron naman yung iba, inuhuli yung bawang o kaya sinasabay-sabay nila sa pagluluto o iba naman ginigisan nila. Ibig sabihin, it's a matter of judgment at saka yung timing. Kung hindi execution. Execution. Yeah, Ako, execution. Kung nasunog yung niluto mo. Kasama na hanggang sa matapos yun, sunog na rin ang lasa. Sige nga, Chef, ano yung winning dish mo? At saan ka nanalo nga pala nito, Chef? Nung una kasi, noong 2013, sumali ako sa food magazine, The Adobo Challenge. Food magazine? Yeah, parang sikat na sikat yun Alam naman natin, food magazine, meron na sa States yun, meron pa dito. International yun. International na rin siya. Okay. Although dito, meron tayong the local versions of the food magazine. And then, nagkaroon sila ng contest doon for search for the best modern and traditional adobo. At that modern time, and traditional. Traditional. So, itong version na to, modern ba to? Traditional? Actually, itong ginawa ko ngayon is the traditional one. Traditional. Pero mo, traditional, no? Kung sumali siguro ako doon, talo ko sa'yo. Samantalang ang adobo ho, yung mga nakikinig at saka nanonood sa ating live streaming. Di ba pag sinabi mong adobo, yan, mga nakikinig sa sasakyan, dahil matraffic ng konti, adobo, sabi mo, sino bang hindi marunong mag-adobong Pinoy? Ay, kahit bata, marunong mag-adobo. Di ba? Bakit? Di ba? Anong kaibahan na itong adobo to, Chef? Nung tinikman ng judge, di ba puro adobo naman kayo? Nung time na yon sa food magazine, ang entry ko is adobong bulalo. Adobong bulalo. Although yung mga kalabang ko, may mga
meron pa silang ginawang lamb. Lamb. Yung mga lamb shank adobo with beer. Wow. Ganun sa kanila. Yun yung kanilang adobo. Yung isa naman, yung sambal, chili, Yeah. spare ribs. Ilang kayo nag-compete nun, chef? Sa finals is 4 kami. Tig-4 sa modern, tig-4 sa traditional. Alam mo, chef, yung mga na-i-interview ko mga chef, di ba? Yung pagluluto kasi, isang art, di ba? Sabi nga nila, di ba? Or passion mo, o hobby mo. Pero yung manalo ka pa sa competition, anong feeling nun, chef? Parang feeling mo, ang galing-galing mo na, syempre. Come on, ang dami-dami Tapos ang- magagaling na magluto talaga. Oo. Lalo na mga Pinoy, mahilig kumain. Tapos ang napanood mo, adobo, ha? Tapos sa dami-dami adobo. Para bang, ay, araw-araw ito na yung kinakain ko, adobo. Then all of the sudden, hindi na ako mananalo sa adobo pa rin. O sige nga, chef, tingnan natin, ano ba ingredients ng adobo mong dala dito? Sa ngayon, ang ginawa ko kasing ginamit ko na meat is yung pork tenderloin. Pork Para tenderloin? Ito Anong parte yun? Pag alam mo, bibili ako sa palengke. yung lomo. Lomo. Yung lomo. Oo, yung malambot nga. Para Mahilig yan- ang mother para- ko dyan. Para yan sa mga, hindi makolesterol na. Puro ano lean yun, meat kasi siya. lean meat. Dahil yung mga... Pero masarap sa adobo yung lalo na yung may buto. Yung, Yun ang may gusto buto, ko. tsaka yung may mantika, di ba? Yeah, yung Sinasabo ko yun nagmamantika. Tapos pag nilagay mo sa rep, makikita mo, cholesterol Yeah, yung cholesterol Kulay kasi puti. yun. Oo, yun Pero yun. ang sarap Bakit ka naman, di ba? O yun. So ito, walang taba. Parang gano'n sinasabi mo. This Healthy. one is walang taba. Ay, naku uupo ka rin mamaya sa... Walang taba, pero sa meron ating taba. radyo ganda Oo. Alam mo na yun, healthy and beauty tips yun. Pwede rin pala to. Ay, kung pwede siyang isabay dyan. Oo, isabay. Mamaya Siyempre. dito ka, huwag ka alis ha. Tas, alam mo naman, hinarana kita nung last time. Mamaya si Radyo Ganda naman. May banda Oo, tayo syempre, dati. meron tayong bago ngayon. Maganda rin siyang katulad ko. Oo, syempre bawal ang pangit pag Radyo Ganda. Oo. Tamo, Diba? may sexy na nga tayo na Miss Donna. Meron Oo. pa rin tayong isa Sexy pa ulit si na Donna? Sexy. Oo. Sexy? Ang hilig kumain ng extra rice niyan. Unlimited. Unlimited. Yung mangmang na, yun ang paborito ata niyan. O sige, chef. So, ang meat niya is lomo. Yes, ang tawag lomo sa siya. Tagalog. Sa Kung Tagalog. pagpunta ka sa palengke or sa supermarket, yun ang hihingin mo. Kasi wala siyang taba. Healthy. O sige. Para kahit na may sakit ka na ng kung ano-ano yan, Pwede. pwede. Pasok pa rin siya. Kasi Oo. Pilipino po dyan Kasi Sumunod. minsan kasi sa mga, lalo na sa mga may edad na, and then matataas ang kolesterol, tapos yung may mga high blood pa, Oo. bawal sa kanila yung mga matataba. Oo. So, ang po pwedeng substitute dyan ay yung mga pork tenderloin. Yan po pwede. Tsaka yung mga chicken na walang skin. Yan. Walang Skinless, balat. diba? Healthy tips. Dapat ito, nasa Radyo Ganda din Healthy tips yun Di ba? Sama na ulit ako doon. So, ganun Tapos, ano pa yung mga ingredients po chef? Bukod dun sa pork tenderloin, syempre alam na natin yung basic na paggawa ng adobo. Yung toyo, Toyo. and then suka. Aha. Nilagyan ko siya ng sangkatutak na garlic. Bawang. Wow. Pag sangkatutak, ibig sabihin nun, gaano karami yun, chef? Usually gumagamit talaga ako isang buo or kaya minsan isa't kalahating yung Yung head. head Oo. ng gano'n. Oo. Kasi minsan talaga iba ang may garlic flavor. Oo. Yeah. Tapos nilagyan ko siya ng laurel, syempre. Laurel, Pero yung iba hindi naglalagay ng laurel, ano? Yeah, Yeah. ayaw nila yung Oo. herb aroma ng laurel. Meron pa nga ako nakita, walang toyo, adobong Tagalog. Alam niyo yan. Sa bahay, nagluluto kami na walang toyo. Yung Suka walang lang toyo. yun. Suka, oo. Bawang, normal. Ano pa, chef? Parang meron kang patatas ba yun? Nilagyan mo? This time nilagyan ko ng patatas. Dapat yung patatas isang gagawin ko is i-fry ko siya with garlic and butter. Tapos yun lang ang pagiging side dish niya. But this time, isinama ko na siya para kung ayaw man nung mga kakain ng rice, then pwede ang patatas. Ayun na yun. Ano kasi yan, di ba? Ano ba tawag doon? Carbo. Yeah, carbo na kasi siya. oo. So, yung ito na yung aking secret dyan. Yan! Ito, makinig kayo mabuti, ha? Hindi, tahimik ako. Secret daw. Kasi ito muna yung kwento nito. Ay, sige. Yung mga anak ko kasi, every time nakakain sila, di ba sa kanin, meron silang inilalagay bukod dun sa sabaw ng adobo.
Ano yun, chef? Para daw maging creamy, maiba ang lasa, hindi daw yung ordinary adobo lang. Hindi ko ata alam yun, chef. Ano yun? So, ang laging nilalagay ng mga anak ko, butter. So, Butter? kaya naisip ko ngayon, bakit hindi ko kaya lagyan ng butter yung adobo? Paano yan, Parang chef? may buttery taste yung adobo. O sige, chef, ayan na yung ingredients. So, paano mo niluto? Kasi, alam mo, mababasa mo yung menu, mababasa mo yung ingredients, yung way of cooking, paano, nandun din isang sekreto. Di ba, yung ingredients, may sekreto na, yung butter. Okay? Ngayon, paano niluto? Ganito yan. Sa umpisa, nag-saute muna ako ng garlic. Naggisa ng Oo, bawang, ng gano'n. bawang. Para tayong Dolphy Panchito, ako'y Tagalog. Ganon. Maganda yun. Para maliwanagan ng todo. May nakikinig na Sige. So, ginisa Naggisa. ko muna yung garlic. After nun, bago siya Paano yung mag-brown. garlic? Kasi ako minsan, Kasi yung ginagawa nasusunog ko yung garlic eh. O ano ba, susunugin mo ba yun? hindi ko siya sinusunog. Kasi ang tendency nun, kapag Mapait. nasunog siya, nagiging mapait. So paano, brownie lang? Brown lang. Brownie. Pero yung Isa bawang mga ba, 30 pinitpit seconds. mo o hiniwa mo o buo lang? Ang ginagawa ko pag kapitpit ko, hihiwain ko pa siya. Yung roughly chop lang. Hindi So, yung talagang pinong-pino. Kundi talagang i-chop mo lang siya ng konti. Chop mo lang na ano. yan. Tapos, i-brown mo lang siya ng konti, light lang. Tapos, saka ako nilagay ngayon yung pork tenderloin. Okay. Chef, ginisa mo yung bawang, nilagay mo next yung baboy. Yung baboy na. Baboy na. So, yun Yung mga, kakampi baboy ang next, number 2. So, after nun, gaano katagal yung paano malalaman na Kapag nawala na yung pulang kulay ng pork tenderloin, parang yun na yung medyo naluluto na. medyo naluluto na. Kasi ano yan, pula yan eh. Pula so na. magba-brown na yan. So, di ba? ang ginagawa ko sa kalahating kilo ng pork lomo, meron ako ngayon isang mug. Yun, half kilo nga pala. Sa Nakalimutan, siya. half kilo. Sa half kilo ngayon yung gagawin natin. So, dun sa isang tasa, ang measurement ko para dun sa sauce, kalahati ng tubig, 1/4 ng toyo, at 1/8 ng suka. Mali ako magtimpla. Alam mo, chef, baliktad ako. Mas marami yung suka over toyo. Ulitin natin, ang measure, Ang measurement ko is isang kalahati ng tubig. anong sukatan? Yung baso o ano? Or Pwedeng baso, pwede yung mug lang. mug? O kaya oo. yung tasa lang. Tasa, okay. Basta Coffee mug. coffee Coffee tasa yan. basta ang ano niya is kalahating tasa ng tubig. Kalahating tubig. Oo. Tasa. Okay. Tapos 1/4 ng toyo. 1/4 na toyo. Tapos 1/8 ng suka. 1/8. Mas konti ang suka. Mas konti. So, kasi meron yung iba kasi ayaw nila ng sobra ng suka. Dito naman kasi sa ginawa kong recipe, ganun ang measurement ko sa kanya. And then meron ako na isang kutsarang asukal. Chef, merong nag-ano doon si Direk. Ano ba yun? Adobo o adobar? Or adobar. Yan daw yung Spanish marinade marinade sauce or seasoning. Yan ba yan? Yan. Alam mo ba yan, Chef? Ako di ko alam. Ako nga rin, di ko rin Espanyol. alam. Basta Espanyol yan. Si Direk. Direk hindi ko alam yan. Yung Spanish marinade. Marami nga tayo. may alam eh. Kaya nga, ako nga, kinukompare ko yung sinasabi mo sa toyo at saka suka. Alam mo ba, Chef, ako, magtimpla ako ng 2:1. Ibig sabihin, isang sandok na toyo, 2 sandok na suka ako. Oo, meron kasing iba yung maasim naman ang gusto niya. Hindi, pero hindi naman siya namigiging asim. Alam mo ba, Chef, di ba? To ba yun? Yung para sa dinuguan. Di ba? Pag nilagay mo ng suka, wag mo daw munang haluin para hindi umasim. totoo. Ganon din ba to? Kailangan mo na, pabayaan mo ng kumulo. Pinababayaan. Once kasi na nilagay ko siya, hayaan ko muna siyang kumulo. Then after nun, saka ko siya hahaluin. So, lalagyan na natin yung kalahating tasang tubig, 1/4 na toyo, 1/8 na suka. Tapos lalagyan lalagyan ko ngayon Ng? yon ng isang kutsarang asukal. Tapos hahaluin ko siya para ma-dissolve na yung Ibig sabihin, asukal. hindi mo ilalagay muna. Hindi muna. Pagsasama-samahin mo muna. Sasamahin ko na siya.
Ako, binabalibag ko kagad doon sa Ako, kawali. Saka ako ngayon ibubuhos sa ng doon sa pinakukulo. Tapos hayaan ko na siyang kumulo. Ibang And then, hayaan ko style. na siya. Ganun pala. Nasaan papasok yung paminta? Chef. Usually nilalagay kong paminta kapag yung ano na siya, yung konti na lang yung Sabaw. Yung sabaw. Ay, hindi. Ako naman, sabay sabaw na eh. Nakalimutan ko nakalimutan kong ilagay yung ano pala. Laurel. Yung laurel. Haba kasing nagigisa ako most of the time, nilalagay ko na. Nilalagay mo na yon. Pero yung paminta, pag medyo natuyo na yung mga toyo, ganun na. Hindi mo yung sabay. Hindi. Okay. Para at least doon ko na malalaman kung ano pa idadagdag ko. Saan pumapasok yung patatas? At saka yung butter. Yun. Yung patatas is optional naman yan. Nasa sa kanila kung gusto nilang lagyan ng patatas, basta't ilalagay mo na lang ang patatas sa Kasabay ng kalagitnaan ng pagluluto, yung pakulo. Para hindi madurog. Para hindi siya madurog agad. Para kahit paano parang pasta lang yan parang al dente or something. Pero tama lang. Pero anong ginamit mo panggisa? Ordinary cooking oil. Ordinary cooking oil. Pero sa dulo, yung butter naisip ko kasi yung anak ko, pag nagluluto, butter ang pinanggagawang luto. Di ba, kala ko, ang naisip ko, butter? Baka yun ang gagamitin panggisa. hindi. Usually, ang butter, nilalagay ko yan, patikim ng adobo niyo po. Ayun kagad ang sinabi. Siyempre, direct. Of course, direct, may dala ako doon. Nandun nga lang sa likod. Kaya mamaya may kanin ka man dala? Bibili tayo, Bibili. magpapabili. Yun, sarap sa kanin kasi ang adobo. So, tuloy natin, Chef. Anong next nun? So, kapag kukonti na lang siya, a minute before ko siya i-serve, lalagyan ko na siya ng butter hanggang sa ma-dissolve siya. Hayaan ko muna siyang kumulo sandali para ma-absorb niya yung butter and then saka ko ngayon i-serve na. Naku, nakakatawa. Kaya nagiging butter taste. Yan. Naku, Chef, parang nangangamoy-ngamoy na dito. Tsaka yung mga na-listener natin, nagugutom-gutom, lalo na yung mga nasa sasakyan. Yung director nga natin, tinan mo, nagugutom na, naamoy pa lang yung mga... Alam mo kasi yung adobo, talagang wala atang Pinoy na hindi kumakain yan, Actually, itong ginawa ko ngayon is a quick and easy, adobo. Gaano katagal na luto yun, Chef? Sandali-sandali Dahil lomo, malambot, alam ko eh. Kasi ang mother ko, yan ang hilig niyang parte ng baboy kasi ibang parte matigas di ba? In less than 30 minutes. Kasama na pati preparation. Or pwede siyang gawin in 20 minutes. Kasi ang 20 minutes, lobo is very tender. Napakalambot niyan. Kaya konting kulo lang yan or kahit na isutay mo lang yan is napakadali siyang lutuin. Tama-tama yan, Chef. Baon ng bata sa pasukan. Yan ang pwedeng adobo. baon at saka dun sa mga nagmamadali na gusto nila andyan na, ready na. At saka hindi napapanis yan, Chef, dahil may suka. Totoo ba yun? Hindi siya Anong meron sa suka para hindi mapanis ang isang ulam? Kasi marami ako narinig talaga, lagyan mo suka yan para hindi mapanis. Kahit anong ulam, yung nakita kong catering, sabi niya, Bart, lahat ng namin, meron pa silang seremonyas, yung kawali, pinupunasan nila ng suka, bago nilagay yung ulam na, na ilalagay. Para hindi raw, siguro dahil sa acid content, Yung acid content niya kasi, kaya yung natatakot yung mga germs na pumunta sa kanila. Yung ganun yung mga bacteria. Ayan, Chef, diyan ka lang, Chef, kasi papasok na si Radyo Ganda. Yes, okay, si Radyo siyempre, Ganda. i-interview natin pati Love Life. At siyempre, haharanahin ng banda natin dyan. Mga kape, dyan lang kayo, ha? At siyempre, ayan, ayusin lang ni Radyo Ganda yung At Chef, may sinasabi sa akin yung natin, yung ating director. Pag nilagyan ba daw ng suka, kaagad, ay tumitigas ang laman? Totoo ba yon, Chef? Experience mo? Bakit sa akin hindi naman? Kaya, pagsama-sama. Pagsama-sama. Yan. Kaya kailangan talaga kailangan slow cook talaga siya. Slow cook na yan. Slow cook na yun. Yeah. Chef, i-welcome natin si Radyo Ganda. Mga kakampi, ha? Yes, ang ganda-ganda. Let's welcome Kali, ang ating segment host ng Radyo Ganda. Dito ka na yan. Tabi kasama ni Chef. Donna, dito ka para kausapin natin. Alam mo, ayan si Donna, ganyan niya. Pag may pagkain, iniiwanan ako. Good afternoon, Kali. Yan. Good afternoon. Yung mga nanonood sa radyo, puno.com.ph,
yung live streaming natin. Kasi makikita mo si Kali, cute siya. Siyempre, maganda, radyo ganda di ba? Yung photographer natin dito, tsaka videographer, panay ang tutok na sa'yo, wala na sa amin. Hindi naman, meron yan. Yun. Welcome dito sa ating family business. Alam mo, sabi ko nga, ang mga Pinoy, mahilig kumain. At siyempre, mahilig din magpaganda. Tama yan. Siyempre, beauty. Pero siyempre, yung chef din natin, at saka itong si Radyo Ganda natin, na magbibigay ng healthy tips. Kasi pagkain, di ba, lomo, para wala masyadong taba. Ngayon, may healthy tips din si ating Radyo Ganda host na si Kali. Okay? Gusto mo magtanong na ako? Meron ka bang, baka bumati ka muna sa mga... Magandang hapon, mga kalapit sa iba. Ako nga pala si Cal. Ang inyong makasama ngayong hapon. Naku. Yan. Ayan na. Ayan. Sige, ulit. Balitin mo. Nalaglag yung mic natin. Magandang hapon, mga Radyo Ganda. Ako nga pala si Kali, ang makakasama nyo ngayong mainit-init na hapon. Mainit-init? Naku, na talaga naman. Oo, talaga, Sir Bob. Chef, talungin mo nga si Kali, ang ating Radyo Ganda, kung anong niya. Kahit ano. Radyo Ganda. Ang ganda-ganda mo talaga ngayon. Gagawa tayo ng isa pa ulit. Chef Ganda naman. Di ba? O, di ba? Kailan ba may ganun? Magta-tandem Chef kami. Ganda. Sa tandem. radyo. O, di ba? Ay, yung gusto magtanong, sa'yo, Chef, at saka sa'yo, Radyo Ganda, syempre may number tayo dito na pwede na i-text, yung 0998-975-1368. O pwede silang tumawag, live naman tayo, 861-6947. Tawag lang po kayo. At kung pwede kayo magtanong kung regarding about sa mga tips regarding sa propaganda at kung may katanungan kayo kay Chef. Regarding sa... Mayayain pa yung mga kakampi natin. Kasi gusto nilang malaman, sino ba si Radyo Ganda? Radyo Sino Ganda. ba talaga? Kali. Siyempre, nickname lang, Kali, para madali, Ayan. no? Yung Kali, di ba, iniinom yun? Di ba? No, actually, tawag doon yung Kali Shandy. Oo. Iniinom nga po. Pero letter K naman po yung sa akin. Hindi, pero ano talaga ang pangalan mo? Kali? Kali po talaga. Kali talaga. Opo. Ayun. Ngayon, Kali, may tatanong sila siyempre, no? Paano ka napunta sa field ng, alam ko, di ba, makeup artist o artist? Mamaya may mga artist na darating, haranahin ka. Ganun din kay Chef. Ano ba, Ang hilig ganda mong talaga natin, music? Yan. Request na lang natin sa mga bahay. Anong hilig mong music? Classical chef. Classical Sir Bert eh. Classical, ano ba yan? My Way, gano'n? No, Hindi naman. Katulad kay mga Einstein. Baka mabaril tayo. Oo, Mamatay agad tayo dito. Mga pang, alam mo na, Thunderbirds. Sige. Ano bang natapos ni Radyo Ganda o para maging isang makeup artist? Kasi marami nakikinig. Alam mo, yung pag may makeup, kahit di ka naman nag-aral, pero minsan may background yan, di ba? Ano ba natapos ni Radyo Ganda? Actually, Wag naman sabihin culinary, Actually, nagtapos ako ng business management. Ha? Major in marketing. Hindi. And then, yung pagme-makeup is passion ko talaga. Pero, teka lang not totally Oy, makeup talaga. alam mo alam mo si Direk, researcher yan. Ang Kali daw is a Greek baby name. Yes. Baby, Yes. Oo, Like a meaning, baby talaga. most beautiful. Tama-tama. Talaga Actually, naman, Kali is di ba? eh. Buti pa siya. Nainggit rin si Chef Radio. Buti pa Dito siya. naman sa natin walang pangit. Lahat tayo magaganda. It is all in the eye of the beholder. Wala talagang nilalang yung creator na pangit. Wala na pag nanay ko, ang tatanungin mo, sabi sa akin, ang pogi ko eh. Nanay ko ang sabi. Ang mga nanay talaga 100% sinungaling. Pero ang mga pangit, may karapatan naman din gumanda. Yun ang gusto kong i-share natin sa mga campaign, mga nakikinig dyan, miski yung mga kababaihan. Siyempre, minsan, alam mo, stress siya sa bahay, di ba? Kaluluto lang, di ba? Na anuhan ng usok sa mukha.
So, ano mga dapat gawin nun, di ba? Yung mga nag-uwing Oo. and everything. Yes. Nagiging haggard na. In short, yung mga pagmumukha nila. Kaya pagdating ni Mister, wala na. Hindi na siya amoy fresh. adobo na. Oo, di ba? Ano na, napalitan na ng sinigang. Oo. Naghanap na si Mr. ng ibang putahe. Oo. Correct, yun nga. Lagi nilang ba sinigang? Di ba? Kaya papalit-palit. Siyempre tayo ng maasim babae, masi- pag asawa, papayag ba tayo mapunta sa iba? Kailangan ba Of course amoy? not. Kailangan mabango parang pinipig. Wow! Yun na. Ganon. Sabi nila. Pero Kali, radyo ganda, di ba? Nagtapos ka ng marketing, di ba? Paano ka naman napunta sa pagme-makeup? Actually, ang passion ko po talaga is art. So far, kapag Art po talaga. talaga? Drawing, mostly painting. Since siguro bata ako, visual artist na talaga. I call myself as a visual artist. Kasi Visual artist. Visual artist. Lahat na lang siguro. Anong kaibahan parang- sa makeup at saka visual? Parang ano? Actually, ang makeup is, ang ginagawa lang na, nagme-makeup ka nga lang na tao, wala silang pinagkaiba. Pag visual artist, nandiyan lahat ng kung ano lang sa visualization mo, magagawa mo even sa pag-create ng mga accessories, pag-drawing, pag-painting, mga sculpting, sculpting. No? Malawak pala Drawing to. and talagang pag-makeup lang talaga. Most beautiful, Kali. Ayan. Thank you, Derek, ha? Thank you, Derek, yung research mo ng Kali. Ganda ko daw. Totoo yan, Derek, ha? Totoo yan, Direct biro paki-research yan. na rin yung Maridel. Ako, Rafael, the healer, alam ko na. Ayan, pareho kami niya yun, Rapi. Actually, Sir Bart, tayong mga Pilipino is natural na talentado. Talentado? Yeah. Anong ibig sabihin mo nun? Kung baga lahat tayo, katulad ni chef, or katulad ka na as a makeup artist, na totally at first, kasi ang pag-aaral lang sa makeup school is so very expensive. As of now, sa ibang bansa... Nag-aral ka ba doon sa mga ganong Actually, schooling, tawag yun, nag-start talaga ako, hindi ako nag-schooling. Self-study lang din, and then talagang Sa YouTube lang, siguro. No, di Wala pa actually uso YouTube. Bakit? Hindi pa uso yung YouTube? Bakit? Ay, Batang-bata pa ho to si Kali, ha? Baka lately lang naman talaga pumatok yung sa mga YouTube. Oo, dati wala kang makakuha doon. Wala pa. Kumbaga parang, I start talaga, as in talaga sa passion ko, sa mga tao. Parang tuwan-tuwa ako pag yung inaayusan ko, gumaganda. For example, yung friend ko, parang meron dyan na parang... Buhay yan, buhay, ha? Oo, totoo yan. Pwede sa buhay, pwede rin sa hindi Oo, buhay. parang pag sabihin, buti ka pa, Kali, sabi, gano'n, parang malulungkot ka naman. Eh di sige, kung very godmother lang ako, why not, di ba? Pero lahat na make-upan mo na. Yeah. Pwede yung yung nakahiga. Tanong ko lang ha, kasi mahal ang bayad dun eh. Kung pwede nga lang why not? Basta milyon na Pero bayad. hindi ka pa nag-try ng Hindi gana. pa, hindi pa Puro naman buhay pa yung Buhay minimega pa pa. naman. So, ayan Rafael daw. What is the meaning? God is healer, di ba? God Yes, has Rafael. healed. Yan ang ano ko. You? Ha? Rafael. Ako. Wow! That is a healer. Pareho kami ni Direk na parehong pangalan Rafael niya. Kaya alam niya. Yun. Ako yung parang pag may sakit, kahit anong sakit. Healer na. Kahit sa puso. Basta huwag tayong makakalimot kay God. Okay. Next na question, Chef, tanungin mo naman siya. Si Donna, ayaw pumirmi, baka gusto magtanong eh. Tatanong ko lang. Radio ganda. Okay, hindi ano ba, paano ba? Radio ganda. Ano ba status natin ngayon? Love life. Love life. Actually, may husband na ako, tsaka baby. Yung itsura mong yan, Mukha siyang ano eh. Pero, parang batang-bata, tsaka parang pero hindi pa po ako married. hindi pa married. Complicated, gano'n tawag mo nga, doon. complicated Sa sa Facebook FB. yun, pag tinignan mo, complicated. Hindi naman complicated. Ano yun? Actually, we're just planning to get married by next year. Pag medyo nakaipon na. Diba? Alam mo, eto, hindi ko naman, hindi naman nakikinig yung Mr. Mott siguro, o nakikinig. Pinapanood. Yun. Kasi ganito raw yan, sabi na, kailan kayo magpapakasal? Ang tama daw sagot doon, bakit ka sasagot ng mag-iipon pa? Ang sagot daw doon ba't mo pakakasal yan?
pakakasalan yan, wala pa naman kayong pera, sabi ng magulang. Ang sagot daw doon, kasi mahal ko po siya, kaya pakakasalan na. Wow, sweet naman. Yun ang sagot doon. Diba? Sarap naman nun. Baka delaying tactic lang yan. Hindi, joke lang ha. Baka, Sige, mamaya, baka siya- pagpunta mo next week, may black eye ka na. Baka mamaya mayroon pa palang ibang plano, no? Oo. Magsisisi siya. Yung iba naman. Kasi meron akong pending petition. Di ba? May mga ganun. Oo, may mga ganun. naman. Yung ipon, normal na naming strategy yan eh. Mga lalaki talaga. Now I know. Hindi, joke lang. Sabi nga na matatanda, tanongin mo, lahat daw na lalaki manluloko. Hindi ganun, no? Joke na yung joke na matatanda na, yung matatanda. Yun, kaya lang, siyempre, depende na lang daw. Pipili ka na lang ng gwapo at saka love mo na loloko sa'yo. Yun ang... Guwapo siya talaga. Oo, yun. Joke lang naman. Si Donna, ayan o. Ayan, bumalik na. Pag love life, gustong-gusto na ni Donna. Hindi, binalikan ko yung pagkain actually. Siyempre, tsaka love life. Love life. Ayan. O, Donna, may love life ka na ba? Wala. Wina. Kayo lakas sa boses mo. O, yun. O, tanongin mo si Radyo Ganda. O, may anak ka na? May baby na. Kali? O, ilan na? Isa, babae. Masarap ba may anak? Opo, nakakatanggal ng stress. Hindi, may tatanungin si Donna, cesarean ka ba raw? Natural. Natural ako eh. Funny kasi hindi naman ako nahihirapan magbuntes. Tsaka manganak. Pero may part na siguro pag labor, nakakaramdam ka pa rin ng sakit talaga. Sinasadya ng mga doktor yon na masaktan ka para hindi ka na bumalik. Pero bumabalik pa rin. Pero kaya tinatanong ng mga lalaki ngayon, cesarean ka ba o normal? Kasi magastos ka eh. Pag cesarean. Actually, sila yung magastos eh. Mahal ngayon ang cesarean, ha? Oo, sinabi niyo po. Chef, cesarean ka ba? Natural? Ay, lahat puro natural. Yun. Matipid. Tinatanong na ngayon ng mga lalaki. Oo. Natural din eh. Kasi ayoko magkaroon ng alupihan sa tiyan. Hindi ka na pwede mag-beach. Diba? Yung Oo, wala may 2 piece, 1 piece. 1 piece pwede Ay, pa. tatikman ko na yung ano pala ha, yung luto ni Chef, ano. Ano yun? Masarap. Si Donna, pag sinabi masarap yan, totoo. Oo, masarap. Kasi naman, na niya yan. magtira ka Walang naman sa amin. kanin. Bumili ka ng kanin sa baba, ha? Na ano Mainit, ko, ha? Sa 7-Eleven meron. Ay, sa baba? Tanungin na muna natin si Chef, kung ikaw talaga eating. Oo, naaliw na ako. Sige. Ayan. Tanungin mo naman si Radyo Ganda. Ano bang mga beauty regimen mo ngayong tag-init na lang? Kasi ako nainitan na. Ano naman, diretso agad? Siyempre ganun. Sabi ko yun eh. Yan. Sige, bago tayo maano. Sige. Actually, ang beauty regimen ko ngayong mainit. Ano ba yung very simple. regimen? Yung almost everyday mong ginagawa. Pumigil your skin. Pasensya na, hindi kasi ako nagme-makeup. Kaya hindi ko yung beauty regimen. Actually, Skin nga nagpatali kami. naman sa Yun. makeup. Simple things Oo, na mga gagawin. things na mga pag-take care mo sa mga balat mo. Oo. Actually, ako tawag doon, proper talaga na wash ng face. Maligo Tapos, lang, pwede lang. sunblock, tapos moisturizer sa gabi. Napaka-importante po yan, Sir Boy. Moisturizer. Tapos sunblock, kahit hindi po kayo lumalabas. Meron At ka least, sponsor, moisturizer. Meron. Si Kachi. Thank you, Kachi, From Korea yun. Binigyan ka rin? Soya. Maganda Moisturizer. Mga natural. Ganyan ko dyan. Yun. Yung mga nakikinig natin sa mga sa sasakyan, anong simple tips na mabibigay mo, Kali? Sa mga... Yung nagda-drive natin, di ba? Kasi nagmamadali yan eh. Ano bang makeup talaga ilalagay sa mukha? Actually, it's simple. Mag-BB cream sila. Mahal, ganun. Korea Mag-BB yan, ha? cream. Oo. Kasi Yan ba may yung mga- nilalagay mo sa mukha mo? Meron din po ako. Meron. Pero as of now talaga, naka-foundation ako. Tapos powder lang na very light. Pero alam mo, kasi siyempre hindi lang naman pag may makeup si Donna. Hindi lang pag may kutis yan siya. Direct talaga. Pero tanongin natin si Kali. Kali, kasi siyempre, hindi lang naman mukha ang aayusin mo, di ba? Beauty, di ba? Hindi lang naman mukha makeup yan. Kasi hindi lang naman, sabi nga, visual artist siya eh. Yung kabuuan, di ba? So, pag maganda nga yung makeup mo, naka-duster ka. Ano ba yun? Ano ba yung tamang makeup? May binabagayan ba yun? Tama. May mga proper Sa gabi, di ba? Ibang makeup sa Iba ang gabi. makeup sa gabi, ibang makeup ng mga kinakasal, iba yung makeup
sa studio. Iba-iba yung may iba rin yung makeup like mga SFX or mga prosthetic. Ganon. Yun, gumagawa ka rin nun. Actually, baka mag-jump na din po ako sa prosthetic. Kaso, hindi pa naman siya ganun pwede Ang kailangan natin, Sir Bert, sa mga events, yung pang-model look. Ayan. Glamour, no? Yeah. Tingnan mo nga. Glamour. Tingnan mo. Oo. Glamour. Mamaya kukunin yung mga accessories. Hindi, alam mo, kagabi guest namin sa business sa network. Hindi siya natulog, Hindi, siya pa nga gumawa ng artwork. Ginagawa ko. Hindi na siya tulog kasi kamo kagabi. Okay, sige. Yan. Pero Kali, may tanong ako. Yung pagbi-visual artist mo, di ba? May tanong ako, yung mga ginagamit mo ba dyan, kung mahal siya o mura o imported, may diferensya ba yun? May difference. May difference Ang talaga. branded, tsaka sa hindi branded. Para lang din sa mga yung brush ng makeup Tsaka sa brush ng mga... Ikaw, Donna, ano ba yung ano mo? Branded ba yan o diyan sa tabi-tabi na Hindi, kasi- 300? Yung mga makeup ko ngayon, halo-halong brand. Kasi halo-halong nagbigay. Salamat sa mga sponsor ko. Yan. X-Deal. XD. Baka naman kinulimbat Lagi mo pinahid ko na Ewan ko ba, lalo ko na. Kinulimbat mo lang yan sa ano. Ano bang advice mo kay Donna? Sa dami nagbibigay ng sponsor ng mga Lahat makeup. yung tinry ko, kaya parang lalo ko nagkapi. Ano bang Joke. minsan kasi hindi parang hiyang sa balat. Oo, yangan. ganon. Kaya nang itatry mo talaga no? Kailangan kung, for example, sensitive yung skin. Hindi pwede, may mga types ng makeup na hindi pwede. Kahit mahal ay Oily, binigay sa'yo, no? Baka hindi bagay sa'yo. Minsan Pag nga hindi yung nga- mahal pa, yun ba yung may mga lead content? Ganon? Nakakasira O mga talaga. kakampi pakinggan niyo yung sinasabi Hindi ni naman- Kali. Hindi doesn't mean mahal, no? Oo. Kala mo branded, bakit hiyang na sa'yo. nagkakaganon? Yung mahal yung pa yung may lead content. Siguro sa production na rin po nila yun O dahil imported, siguro. Hindi dahil sa imported, siguro Ingredient part ng na rin. ingredient sa ginagawa. Ganon. Mahal na dahil may lead content. Kaya nagmamahal. Binabasa talaga, importante. Manawagan tayo, tanggalin nyo na po yung lead content para magmura. Paano kung masaklap, hindi pa po dito yung manufacturer sila? Hindi, ipopost ko yun sa Facebook. Sabi, tanggalin yung lead content para magmura. Hindi tayo pwede magsalita nung Brand. Kasi Hindi, generic lang naman. May mga imported, mahal na Tsaka yung mga makeup. tumatangki. Tanggalin yung lead content para mag... Tsaka Sir Bert, order. ano ko lang plug ko rin pala, yung mga tumatangkilik ng mga fake makeups, hindi po talaga maganda sa balat yon. Usually, kasi... Liwanagin natin doon. Yung, sa mga mall, di ba, merong gaganong-ganon, pre-makeup, ganon ba? Hindi po. Mga fake makeup. Fake! Sometimes sa mga bazaar, tinitinda na sa rin. bazaar. Mga bazaar, kaya kailangan talagang aware ka. Akala mo original, pero parang, pala. pati ba naman yun? Sabagay, mga pabango Hindi, nga may nabasa nga ako sa Jan lately Kasi lang same brand, same itsura, parang pareho. Parang grabe. Oo, sale. Grabe rin naman talaga sila magtubo. Pinaprice nila katulad sa talagang branded. Paano malalaman na fake? Kasi kami, alam ba, wala naman ako alam doon sa mga ganun. Ikaw, visual artist, expert professional, kasi alam mo agad yung fake, di ba? Oo, makikita yan kapag talagang... Pag in-apply mo, ano yan, nababali ba yung For example, sa foundation, talagang yun ang ginagamit, hindi sa nagkikike. Yung consistency ng hindi ng cake. Ang caking is natural pag pinagsama mo yung, for example, cream pinahid mo. May mga foundation talaga nagkikake, nagbibitak-bitak. Depende sa okay lang application. yun. Okay lang yun. Pero kasi ang mga foundation, depende po sa consistency. Amoy mo sa amoy. Tapos yung pag pinahid mo, iba. Iba kasi yung mga talagang ibang makeup. Ako, sigurado ko, genuine yung binigay sa akin kasi Koreano. From Korea daw. Mahirap pag Koreano, sasabihin niya from Germany. Actually, mga Korean makeups is in ngayon. Saka affordable. Affordable siya. Katulad na yung mga makeup artist, one time, sa makeup artist community, nakita ko, talagang grabe yung mga posting. Ang nakakaiyak nga dito ay yung mga kapwa natin Pilipino na nag-i-start sa industriya ng makeup is tinatangkilik nila ang fake. Ang ganon? sinasabi, Napakasad! Napakasad naman kasi- nung ganon. Pwede naman kasi, pwede Fake, naman, mga artist, pinopromote. Bakit ganon? kasi Endorser sila ng fake defense mechanism nila is beginner sila, which is not good dahil talaga. affordable sa budget nila. Tapos, isa lang logic dyan Murang service, Ay, ganon. hindi mura service. Yung iba, ginagawa nila dahil, for example, yung isang brand, like MAC,
Tawag doon, ginagaya na. Bumili sila ng fake, gayang-gaya. Ganon. Ngayon yung mga Tapos clients sasabihin na, na- ito yung brand na ginamit sa'yo, yung pala For fake. example, tuwan-tuwa naman to si client. Wow, mahal yung ginamit yan. Bak yun eh. Hindi, alam mo ba yung ginagamit Hindi din nila sa... alam, fake. Hindi, alam mo, ginagamit din yun sa sa mga patay. Alam mo ba yun? Yung ang mga fake makeups. Hindi, yung brand na yun. Okay lang. Kasi Diba? maganda naman talaga kasi Oo. klase siya. Pero tawag doon, nandun nga yung parang discussion nila na ba kung professional, it's okay talaga na hindi talaga natin, puro branded talaga mga ginagamit. Ngayon kung beginner ka, meron naman tayong mga drugstore makeup, mga affordable makeup na safe sa BFAD. Dapat ba bibili ka sa legitimate drugstore or Not totally mall? naman. Actually, dapat talagang nire-review mo yung mga binibili mo. Iwasan mo yung basar. Yung basar kasi bisa walang BFAD pa yun. Minsan kasi sa bazaar meron na rin nagtitinda ng mga fee. Oo. Pero kung marunong ka naman tumingin, hindi ka mabibiktima nun. I suggest na lang talaga yung mga Korean makeup and saka mga counter makeup. Ang daming Korean make. Ano bang, sa'yo, Ayun po talaga siya ano ba eh. magandang makeup? May US, may Korea, Actually, may kung pang Japan. everyday, para hindi ka manghinayang sa mga kung branded. Oh. Ang branded kasi tawag talagang manghinayang ka for everyday. Mag-Korean or Japan makeup ka. Mura siya. Actually, yung mga Japan and Korean makeups, may mga mura sila na sigurado kang effective yung ano nila. Meron pa sinabi nung nag-uusap kami kagabi, no? Sa likod ng ni director kagabi. May sinasabi siya yung hiraman ba ng foam ba yun? Yeah, Sponge and sponge. mga brush. Yun. Bigay mo para matakot yung mga kakampi natin. Sige, magbigay ka ng tips. Actually, yung mga brush and sponge, kapag ginamit na yun, hindi na pwede siya gamitin. Kailangan i-sanitize po yun. Parang Parang baby yan, pinapaliguan din. Parang For example, dentista, nililinis tsaka si din. Pilyo, tsaka Kung ginamit ko na scissor bar, tapos siya yung gamitin ni second, Donna, ni Chef. hindi ko na siya kanya pwede ipahid. Unless na lang kung meron akong on-the-spot cleaner na talagang panglinis. Tubig ba yun o Hindi, ano? Pero binibili talaga kaming pang cleaner talaga sa brush. Parang- 99% ng alcohol on the spot na pang cleaning. Ganon? Kasi yung mga tawag doon, may mga yung bristles ng brush, may mga pores tayo. Pag pumasok dyan yung bacteria, baka makontaminate. Ano pa mangyari sa mukha? Okay lang sana kung masisira yung mukha. Merong last time nakita ko sa FB sa ibang bansa, foreign siya. Tawag doon, ginamit niya, alam niya na may disease na yung friend niya. Ang nangyari, nagkaroon siya ng tawag doon sa spinal cord na ano po siya, parang nalumpo. Ganun ang epekto nun? Kung nakita niyo sa Facebook. Simple, yung Kailangan talaga yung hygiene talaga. hindi sa lahat ng hygienic, yun ang mga bagay. causes. Kahit naman di ba sa inyo, chef, sa pagluluto, kailangan yung hygiene talaga. Oh yes, kailangan naka-hairnet kami. Kailangan naka-gloves kami. Kailangan ba pati sa bahay, ganun siya. Hindi, pero alam mo Sa yung... bahay basta itali mo lang yung buhok mo, okay na. Diba? Hindi, pero yung mga malinis artist, nakita ko iba, naka-gloves din, ha? Nakatakip din sometimes, Tapos nagtatakip din kami nakatakip ng... ganun, oo. Ay, hindi naman nakakaya, mama, hindi ka pa nag-toothbrush. Pero ikaw, Kali, parang yung mata mo, singkitin. Singkit po Oo, talaga siya. singkit, di ba? May Mataba kasi ito ngayon. pagka-chinita ka. Di ba merong famous personality, di ba? Hindi ko nababanggitin, di ba? Pag walang makeup yun, talagang singkit na singkit. Merong style ata na pag may makeup sa mata Yeah. para medyo Hinahin yun, mga lumaki. ilang 2 years or Ulzang makeup. We call it Ulzang makeup na nag-originate sa Japan. Then ginagawa din ng mga Korean. Naglalagay sila ng mga contact lens, ng mga circle lens para lumaki yung mata. And then may tamang technique talaga ng pag-makeup sa mga iba't ibang klase ng types ng mata. Yan, may banda tayo mamaya, kakantahan ka niyan, Kali. Thank you Kasi naman we sa welcome mga ka. kabanda natin Di ba? ngayon. Anong request mo? Anong mga hilig mo? Sabi mo, classic. Mga Classic, classical. Pero okay lang kahit Classic tugtog rock. na lang. Ano ba tinutugtog ng ating banda? Tunay mga Donna kung anong pangalan ng banda naman natin mamaya. Welcome naman natin ngayon yung Oo, banda. we welcome natin. Haranain natin yung ating chef on radio at saka yung ating magandang radyo ganda host. Okay? Si Kali. Okay? Ano mga tinutugtog nyo nga pala? Mostly Tagalog. Tagalog. OPM. OPM. Original composition yan, ha? Yes. Yeah. Original po. Pakilala mo naman yung banda nyo para abang nagsiset up yung mga... Artist din pala sila, sir. Ha? Kasi na composition sila
gumagawa. Dito hindi tayo nag-guest sa mga covered. Madalas sa original OPM indie artist tayo. Yan. Kasi yun ang tulong ko sa kanila. Kung gusto nga nila mag-record, libre yung teka, nalaglag yung aking mic. Libre yung recording studio. Courtesy of Inigo Mortel ng Banana Rising Recording Studio. Kaibigan natin yon, Summer in Alabang. Sabi niya, Bart, pag may mga barkada ka na walang, alam mo naman, ex-deal barter consultant tayo, tutulungan ko sila. Kasi mahal din mag-record, di ba? More than 50,000. So expensive. Expensive, di ba? Kasi mag-invest ka rin naman ng studio, mahal din dahil mga gamit, di ba? So willing siya tumulong sa mga artist natin. Yan. Kali, matanong kita ulit. Saan ka nga ba, ano mga ginagawa mo ngayon? Meron ka bang salon? Meron ka bang, sino mga famous personality na ano mo na makeup mo na o na... Actually, sa celebrity, wala pa. Pero Wala pa. last month... Ngayon meron na. Sino pa? Bibigyan namin ni Donna. Marami kami celebrity. Nahawa kasi nag-e-event kami, nagpapa-concert Kasi kami. minsan din, models. may nag-i-invite. Parang hindi siya sa schedule ko eh. Bakit? Ano bang ginagawa mo? Building- May full-time job ka ba? Ito ba Yeah. part-time job? Administrator po kasi ako ng isang building. Ah, At the time, ano? artist ako. Building. Ilang floor yan? Mga fifth floor lang po. Fifth floor lang. Dorm lang, dormitory. Mga bata, mga estudyante. mga students. Oo. May sweldo yon, may sweldo. Oo naman. Yun. Bakit naman yun? Pero XD. Ba't naman yun napili mong trabaho, administrator? Kilala mo ba yung may-ari no at ikaw ang kinuha? O sa inyo ata yun eh? Hindi naman po. Hindi na. Rich kid eh. Hindi naman daw. Hindi Hindi naman po. So, after office hour ka lang. After office hour. Ba't ngayon, Sunday? Wala po akong Walang pasok sa Sunday. yun. Sige, pag mga artist doon, bigyan natin. May model tayo, at saka yung mga nasa TV, radio, na pwede natin schedule natin yung mga events natin. Kasama na si Kali na mag-ano sa atin, sa makeup naman kasi kailangan. Siyempre, minsan mga talent kasi hindi na kasi sarili nila pag mag-show sila. So, focus sila sa pagkanta o pagsayaw, whatever. So, siyempre, ibang tao na kailangang mag-ayos doon. Si Kali na yun. Pag free niya, siyempre, free time niya. Next week, siguro, Kali, ang gagawin natin. Si Donna, siya na ang gagawin natin model. Let's say, simple, paano, ano ba? Every show, kailangan Ano ba, kung anong gusto mong gawin? Mga, Pwede ba haircut din? ano ba, para gano'ng kabilis, Ay, sorry, hindi pala. Okay, sige. Nagkukupit ka rin ba? Actually, Iba yun, hairstylist yun. Kasi kala ko. Pero more- magaling yung mga... Gusto ko rin kasi pa-hairstyle. Alam mo kaya siya natanong ng ganyan? Ang ganda kasi ng gupit mo. Yung mga nanonood, di ba? Ano ba tawag dyan? Yeng Constantino look? Actually, Kamukha po siya ni Yeng, no, di ba? Awit talaga. Kumakanta ka ba? hindi po eh. Hindi. Hindi po ako pinagpala doon. Yun. Talagang Makeup lang. yun ang ano mo. Makeup Yan. Next week siguro, ang gagawin natin, yung mata, sumunod, ilong. Yung ilong, ano ba, pangu ako. Ano ba, paano patatangusin? May nakita akong ganun eh, di ba? Actually, contouring. Kanina pumunta nga ako dito. Nag-contour lang ako. Parang lalaki lang naka-grooming. Ako masyado naglagay ng makeup. Ganun lang. So pag lumalabas ka, ganyan ka ba? O ano? Hindi, actually, simple lang ako pag lumalabas ako. Mas mahirap pag naka-forma ka sa labas at naka-commute ka. Pawisa ko nga. Eh, Kanina, mukha siya pawisa ako sa makeup ko. Mukha siyang artista eh, di ba? Tapos sabihin, sing, di ba? Look alike, di ba? Hindi. Pati height niya, medyo kamukha ni Yeng. Di ba? Ready na natin mga banda natin. Ready na Pero ba, saan ka guys? mahilig na, food? Anong hilig mong food? Actually, kahit anong food. Basta, kasi explorer naman ako tsaka adventurer ako pagdating sa food. Sobrang higpit ko po talaga sa food. Kasi lumaki din ako na talagang, mom ko, sobrang magaling magluto. Gano'n. Tapos yung husband ko, chef pa. Chef yung husband mo. Wow. Chef, I guess natin yung husband niya para husband and wife on radio. Pwede nga lang Siya magluto ang dito. i-feature nating home chef of the month. Dapat meron tayong... Siya naman magluluto. Siya naman magpapatikim ng kanyang specialty. Oo nga, dapat may mga segment talaga na ganyan. Yeah, actually, Pati si Sir Bert.
Yan. O, sige. Yung mga banda nating tinutulong. Ano ulit yung interview natin? Ayan. Pakilala mo na yung mga banda natin. Miss Donna. Ako po si Jet, lead vocals ng Sigaw Pilipinas po. Sigaw Pilipinas, ang yes. inyong band na name. Yes. Sigaw Pilipinas! Yan. Ako rap. Okay. Yung as drummer po, si Robbie Conde. Si Weng Bernal po sa guitar and Pep Dayaw in bass naman po. Yan. So anong kakantahin nyo ngayon? Sigaw Pilipinas. May title, ayun ba yung title din ng song yun? Hindi. No. Wala kayo nun. So anong kakantahin nyo ngayon? Yung Demokrasya po. Demokrasya and Kalayaan. Dalawa. Yes. Okay. Siguro, para matuwa naman sa ating chef on radio at saka si Radyo Ganda, si Kadi. Okay. Sana natin. Okay na ba? Okay. 1, 2, 3, go! Tara. Sumasalamin ang kahirapan sa ating buhay. Araw-araw ay may patayan. Sino na naman kaya sa atin ang paglalamayan? Ninanakawan tayo ng kamalayan. Nananahimik na kapayapaan. Iniistorbo niyo ang kapaligiran. Kuwari, sumasamba sa Diyos na may kapal. Ngunit tayo ginagawa hangal. Nasa na ang demokrasya? Para ba tayong inililibing ng buhay sa kandungan ng ating inang bayan? Kamalian ang namumuno sa atin lahat ipinapataw. Kesyo marami ipinatutupad, ngunit sila lang ang mulan. Said na ang aming pamumuhay. Gumagapang na kami sa mga damong ginapas. Hinahatol niyo pa kami ng inyong armas. Armas! Bakibaka, yan ang ating Sigaw Pilipinas, ano? Yeah. Ano yun, original? Sino nag-compose nun? Ako po. Ayun. Oh, matagal mo nang na-compose, no? Actually, pira-piraso siya. Pero hindi ko siya nagamit way back on 2008. Ngayon ko lang siya nagamit talaga. Bakit? Bakit gano'n? Hindi akma dun sa mga nagagawa namin tunog. Ngayon lang siya pumasok talaga sa yung sa dapat niyang pasukan na tunog talaga. Chef, may tanong ka?
Dati ka ba kayong aktivista? Kasi yung ano... Makibaka, Kasi narinig ko. sinabi mong makibaka. Nung panahon ko kasi yung mga college. Aktivista pala to. Actually, Pag nasa recto ko, papuntang Marahil Mindiola, nasa- going to Grandstand. Actually, yan yung nagawa ko siya sinasabi. era ng Marcos era. Yeah. Kaya, 1970 siguro, mga ganun. 80s. 80s. Actually, 80s. 80s na. 80s gawin. Ikaw, Radyo Ganda, ano ba yan? Nagawa mo siya nung panahon ni Marcos. Ilan taon ka na, kuya? No, I mean, yun lang 80s. ang naalala ko. Yeah. Naalala ko. Inspiration. Yes. 16 lang siya. Mas bata sa inyo. Oh, yeah. Pasensya na sa mga listener. Ngayon na namin kasi nag-try na mag-acoustic. Oo. Dapat full band kayo, ganun. Hindi naman. Full band naman kami ngayon. Pero as distort yung tunog. Okay lang yun. Yeah, pero yung sense nung kanta is Message. actually meron siyang message sa lahat, lalo na sa mga Pilipino. It's all about the arms and yung paano ang mundo dito. So it's a good thing. Yes. Sigaw Pilipinas, pinorm namin yun as pangalan ng band namin, hindi as para sa amin, kundi para sa atin lahat na mga Pilipino. Okay. Sisigaw kami para sa atin lahat. Ganun. Sa kayo may gig? O sa kayo Kagabi actually, nasa Baliwag, Bulacan po kami. Layo, okay, Pero saan ba kayo? Taga sa kayo? Manila kayo lahat? Pasig, Marikina, Cainta, ganun. Ano yung next song mo? Pilipinas pala. Pilipinas. Pilipinas. Yeah, gusto ko Actually, marinig yan, yes. ha? Bago namin to bago namin. Bago na. Ilang beses pala namin siya natutugtog po sa Sige. Pakinggan natin, mga kakampi, ha? Pilipinas. Yes. Okay. Pilipinas, isla ng kalayaan, tahanan mo lang hagdanan. Ako'y laki sa hirap, puro na lang sumikap. Ayaw naman sumikat, palagay ko ako, ikaw sila ay iisa na hangarin. Patay-patay na hustisya, wala na mali siya. Katuldok, hiwa-hiwalay, mapan natin sa asya. Gobyerno natin paasa, mga salapi pinagkakasya. Pati bahay natin ang pinapantasya. Pilipinas, tumino mo dyan. Kulungin mo at sumisigaw. Sumigaw, tumalon, halika na't kumapit ka sa akin. Tayo ay babangga sa alon ng damdamin. Alam ng galit, dismaya diskribina. Puro patay na makina. Mahina ka na, nasigaw ka pa. Huwag na asenso, kayot ng kayot. Panlagod sa pagod, talipanda sa tilandas. Mga kapatid kong inuutas. Sumigaw, mawit ka, buong mundo'y nakikinig sa'yo. Kabataan at pag-asa ng bayan, kulay itim ang kulay ng kalayaan. Tattoo sa balat, marka na katapangan, bakong-bakong daanan, ang tuwid balansangan. Okay, ingay na musika, ang nagbibigkis sa kapatiran. Tunay na prinsipyo ng mga bagong henerasyon. Sumigaw, umaligaw, sigaw, Pilipinas. Kabataan, pag-asa ng bayan. Kabataan, pag-asa ng bayan.
sumigasig-gasig ka. Nirerespeto ko yung lahat, pati na mga mahal ko sa buhay na yumao na. Tinataglay ko ang lakas, pamupain ng kaguluhan sa ating kapaligiran, kaagapay ng mga pabababaihan at ng mga mahihina. Pinalalabas ko ang demonyo sa aking kalooban upang magkaroon ng balasang buhay dito sa lupa para na sa akin. Iba talaga mga Pinoy pag nag-compose, ano? Ibang-iba talaga. Nasa puso lagi. Galing yan sa puso. Okay. Yan nyo naman sa mga kakampi natin kung sa kayo pwedeng kontakin, yung Facebook. Meron ba kayong Facebook? Ang Sigaw Pilipinas. Ang sarap gawa ng fan page. Meron po kami Facebook page. www.facebook.com/Sigaw Pilipinas. Pakinggan nyo rin po yung music namin. Downloadable po siya sa boomerang.ph. Boomerang.ph. Opo. So, bale, meron din po kami mga shows na darating, no? Kailan yung susunod? Sa kayo mapapanood sa anong bali may music videos na rin po kami naka-upload sa YouTube. Hanapin nyo na lang po, keyword nyo doon, Sigaw Pilipinas. Tapos, tapos, mga kanta po namin ng mga titles, gaya ng kinanta namin nung una, Demokrasya. Sumunod yung Pilipinas, wala pa siya, no? Pero, yung mga lumang kanta namin, like yung Kalayaan, Pariwara. So, bali may hindi lang ang mga songs namin hindi lang kasi basta umiikot sa mga nangyayari sa lipunan. Meron din mga pang-personal na mga kailangan namin ilabas. Okay. So, nandun po siya. Kung ano na yung nakikita namin na nangyayari sa Pilipinas, yun yung nasusulat na hindi siya planado talaga. Yun yung lumalabas kusa eh. Kaya, saka inspired din po kami sa maraming banda like Francis M. Oo nga, yung tunog nyo kanina, yung Pilipinas. Inspired by, I don't know. Slapshot, mga ganun. Sir Francis M. Anong masasabi mo, Radyo Ganda? Para sa yan eh. Actually, maganda talaga. Kumbaga sila yung boses ng lipunan. Sa nangyayari dito sa atin. Nung first time ko na mag-stay. Ito, taga-Moraita ka, di ba? Dapat siya ilalagay mo doon. Nagulat nga ako na last time talagang may biglang Moraita girl to eh. Ng tubig. Sobrang nagulat talaga. Papunta ako ng KFC. Well, talagang nangyayari talaga yun. May rally doon. doon madalas yung rally. Mga dispersal unit, madalas na. Kayo ba nasasama doon dati? Hindi pa naman. Hindi pa naman. Yung kanta lang kayo. Pero kung iimbitahan ko kayo doon na mag-rally, okay kayo? Basta ba hindi tayo tatamaan? Kasi baka, basahin kayo ito, mabasahin mga equipment nyo. Sayang. Donna, mabilis ang oras, Thank you, sana maulit-ulit yung Thank you kay Himlay. Kay Himlay nag-invite sa inyo, Donna, malapit tayo malapit na tayo matapos. So, salamat sa Sigaw Pilipinas, naaliw ako, kaya nandun ako sa likod. So, hanggang sa susunod, invite natin sila. Bukas, invite ko ulit yung ating mga kakampi, mga walang ginagawa dyan, tambay lang sa kanto. Pumunta na kayo sa Summer Reach Out Workshop 2015 sa Robinson Mall, Otis, Manila, May 25
to 31. 7 days po, nandito ang family business at syempre ang Kain Trip Manila booth. Dalawin niyo po kami mag-meet and greet tayo. 10 o'clock a.m. to 5 p.m. Ang mga workshop lang naman doon, personality development, acting workshop, photo processing, arts and craft, and animation film TV. So, mag-register po kayo doon ng 10 o'clock ng umaga para makasali kayo. Free lang yung workshop kaya Robinson Mall. Okay. Salamat. At magkita ka tayo bukas doon. Mag-meet and greet tayo doon. At syempre, si Chef on Radio, ano masasabi mo? Anong next week na menu mo na pwedeng abangan nila? Actually, next week, meron akong i-guest actually na isang home chef. Wow! Marami kasing nagre-request kung pwede na daw ba silang maging guest dito. Ang dami nga sabi ko nakikita ngayon, ko. ang daming nagpo-personal messages sa akin ngayon. So sabi ko, sandali lang, i-schedule ko kayong lahat para lahat ma-feature din dito sa family business. And then at the same time, yung mga kanilang signature dishes is matikman din natin. Pero wag na sila magluluto, Sabi mo, luto na, dalhin nyo. Oo, sinabi Baka akala may cooking show dito, para lahat makatikim. Luto na po. Happy birthday nga pala, Tatay Lance. Ay, happy birthday. At syempre, ang ating Radyo Ganda sa pilot episode, anong napil mo ngayon at merong kumanta sa'yo? Pilot segment episode mo ngayon. Actually, okay lang. Masaya naman. Okay kasi lang. talagang maganda yung ng lyrics nila eh. Mm-hmm. At the same time talaga sa mga nangyayari sa atin ngayon, talagang iba na. Next week, anong gusto mong gawin? At sabi ko, makeup pa mo si Donna. Oo nga eh. Oo, yung nose ano ba gusto mo, Miss Donna? Magturing tayo. Gawin mo daw siya lalaki. Pwede ba yun? Ano ba yun? Sabi maganda. Ito naman maganda. Transformation yung ginagawa. Ano ba, visual artist ka, di ba? Pwede yung gusto ko sexy look, pang epic yung health and beauty, di ba? Yeah. Pero ang chubby ba is healthy and beauty ba yun? Mamapet na nga ako. Kasi kapag proper... Ano ba si Donna? Dati model yan. Wow. Bold star pa nga pangarap niya nung araw. Bago na ako. Kita mo naman ngayon. Age na ako. Matino na ako ngayon. So saka makikita sa Facebook, Radyo Ganda. May fan page ka na ba? Di ka pa gumagawa. Di ba gumagawa? Si Chef on Radio gumawa na. Mamaya. Gagawa ka na. Sobra. Subaybayan nyo yung Radyo Ganda fan page niya. Gagawin niya palang mamaya. Mamaya ko pala siya gagawin. Kagagawa niya na ng artwork niya. Nag-artwork muna ako. Pwede pa kasi ikaw naman. Hindi naman ako mag-schedule. Nagagawa siya ng assignment. Magaling na artist talaga yan. Kaya pati sa online gagawa niya rin yan. Yun. Pero anong mga services na pwede mong sa kanila? Saka pwedeng sundan. Di ba, gusto lang, Radyo Ganda, gusto ko naman na servicean mo ko. Magsa-service as in here or... Hindi, sa kanila home service. Actually, freelance makeup artist ako. Pwede nila akong i-message siya, Barcode Artistry, Makeup by Calisere, or na lang nila ako, Barcode Artistry. Barcode Artistry. Artistry. Yun ang iyong sa Facebook. Para kasing common pag yung makeup by Sir Bart, gano'n. Napaka-common. Nagawa ka yung makeup by Sir Bart. Barcode daw Hindi nila maintindihan Barcode kasi yung sa mga supermarket siya. For me lang kasi barcode. Parang may kanya-kanya DNA. May presyo, price tag. Hindi, actually not sa price tag Parang yung barcode, di ba, yung mga iba't ibang bagay. Per barcode, iba-iba yung mga tag niyan. Parang DNA, may iba't ibang DNA tayo. Parang ganun din. So, may inaayos. Yun ang idea. Okay. So, abangan nyo si Chef on Radio. Meron siyang surprise guest. At syempre, surprise menu. Pero subaybayan yung kanyang menu dun sa Chef on Radio. Yes, ipopost ko uli yung yung recipe nito. Basta lahat ng lalabas dito sa family business, lahat yun makikita nyo. Yung ingredient, nandun sa Facebook. Okay. Si Radyo Ganda naman, subaybayan nyo next week. Yeah. Merong beauty tips. May mga beauty tips ako. Tapos at saka medyo magpe-present ka ng konting, yung mabilis lang, quick. Si Chef. Si Chef, pwede rin. Magiging Chef Ganda na ako. Alam mo, dalawa model mo dito, pangatlo ko. Ayan. Pero ako, XD lang bayad sa akin. Kasi kailangan maging Richard Gutierrez ka na pag makeup Richard Gomez. Hindi na pala makeup ang kailangan. Kailangan Richard Gutierrez pag hindi kang gano'n. Si Richard po, si gano'n. Gardo. Versosa daw. Medyo bold.
Ayun. Pang machetehan. Overtime na tayo, ha? Oh, yan. Donna, bumati ka na. Magpakalasing. Sabi ni Derek, mga magpakalasing. Para maganda. Ano yan? Para maganda. Eh, si Derek, bisa. Lagi nakikita mo. Pagkasing daw, maganda lahat na nakikita mo. Tsaka sa syempre may mga hindi bantay next time meron ng pulutan dito. Ayun na, may adobo na nga eh. Drink pa lang, drink. Okay, sige. Sponsor. Pagkakata naman natin yung ating videographer, photographer. Yung ating guest photographer dito, si Ram. Ini-invite ko na nga siya doon sa likod kinakausap ko. Ini-invite ko siya sa mga next event natin. Hopefully, ayan. Sige pa. Paano na tayo, Chef? Radyo Ganda, sige. Chef Ganda. Chef Ganda na, no? Chef on Radio, next week po ulit. Abangan niyo po. And thank you sa lahat po na naging listeners ng ating programa. Okay. I invite you again next Sunday para sa Radyo Ganda, and then follow me on Facebook. Next week ko na lang din bigay. Para merong medyo naman, alam niyo na yung mga tips by next week. Ako naman, Donna, ikaw naman. Bukas magkita ka tayo sa Robinson Otis. Bukas hanggang sa Linggo. 7 days kami. Diyan ako matutulog sa Robinson Otis, Manila. Ayan, may butang kain prep and family business. Ayan, sir, Bob. Ako naman, thank you sa Sigaw Pilipinas. Hopefully, ma-invite ko rin kayo sa mga ibang event, saka mag-guest ulit kayo dito. Okay? So, ito si Barter Bayan, yung Barter King. See you next week. Bye-bye! Bye! I'm just gonna shake it to the fellas over there with the hella good hair. Won't you come on over, baby? We can shake, shake. Basta makibaka. Yeah, 'cause the players wanna play. Ang larong minahal ni Lolo't ni Lola, nanay at tatay. 80 taon nang nagbibigay ligaya sa mga Pilipino. And for the new generation, introducing the Mini Sweepstakes Game. Ang 5 piso mo, may chance ang manalo ng 80,000 pesos sa monthly Mini Sweepstakes Pro.